Eto pala, eto ang sagot ni ano ni Baligod. 'Di ba sabi niya, eto sabi ni Lacson eh, ayusin niyo muna ang inyong affidavit at ilapit ito sa katotohanan at saka ako magpapatawag ng pagdinig. So hindi na siya magpapatawag. Ganun lang kasimple. Ayusin daw. Tinuturuan mo sila, Lacson. Ganito lang yan, no? Ang ibig mo sabihin, mali yung kanilang affidavit. Itama muna nila. Kalokohan naman pa. Mali pala affidavit. Di, demanda mo ng perjury. Ano sabi ni Marcoleta? Kung hindi ka naniniwala, kung sa tingin mo nagsisinungaling sila, pag nanumpayan sa Senado, pwede nating ipakulong yan. Pag nagsinungaling sa Senado. Ayaw ni Ping Lacson kasi pag ang tao hindi nagsisinungaling, paikot-ikutin mo man yan ng tanong, lalabas pa rin ang katotohanan. Diba? Meron nagsisinungaling dito pero hindi yung 18 Marines. Malamang yung nag-ako sa kanila na hindi nagsasabi ng totoo. Akusahan mo na hindi nagsasabi ng totoo? Nandun ka ba? Ito po ang sagot ni Baligod. May konklusyon na pala, uwi na kami. Huwag ka na mag-imbestiga, maglabas ka na lang ng committee report. Boom! Sabog. Di ba? May konklusyon ka na pala eh. Lacson eh. Bakit mo pa nga pa naman kayo na kailangan pa mag-imbestiga? May konklusyon ka na pala. Uwi na lang nga sila. Tama si Baligod. Alam mo, pag nagbago sila ng testimonya nila, lalo silang hindi dapat paniwalaan. Bakit? Ibig sabihin, niloloko lang pala nila tao. Kumuha sila ng affidavit, yung pala kalokohan lang. Pero mo, inutos mo lang na baguhin, binago naman nila. Kung ako naman ng mga senador, bakit nyo binago? Utos ni Lacson. Ganun pala ang katotohanan sa inyo pag inutusan kayo ni Lacson. Hindi totoo yung pinagsasabi nila. Uwian na nga. May konklusyon ka na, gumawa ka na lang ng committee report. Yan yung i-conclude mo, nagsisinungaling yung 18. Pero hindi mo pwedeng i-conclude yan. Kaya po, ngayon, alam nyo na kung bakit wala pa rin pumipirma. Sino lang po pumirma kay Lacson? Yung mga utuutong dilawan. Iko Pangilinan, Rizon Tiberos at si Bam Aquino. Bakit po sila pumirma? Uto-uto kasi sila. May ideya na ako kung bakit ayaw pumirma ng mga member ng committee ni Lacson, Blue Ribbon. Yan din yung dahilan ng ayaw pumirma no kay kay Gordon eh. Ang tagal. At least si Gordon nag-iimbestiga. Kaya lang, sa tagal ng pag-iimbestiga ni Gordon, hindi pa rin pumirma yung mga Blue Ribbon Committee kasi wala naman si Duterte doon sa naimbestigahan. Pagdating sa committee report, si Duterte yung pinakapinuno. Walang testigo, walang dokumento na nagsabi si Duterte ang pinuno. Eto, walang pumipirma sa'yo kasi hindi pa nga kayo gaano nag-iimbestiga eh. Pirmahan na kagad. Patawa masyado eh. Mag-imbestiga ka. Sige, Lacson. May katwiran ka sa 18 soldiers, di ba? Sige. Ayaw niya kasi gusto niya ipabago. So, walang magaganap na investigasyon sa 18 soldiers maliban kung mapalitan si Lacson. Eto tanong sa'yo, Lacson. Bakit ayaw mong imbestigahan si Persamin? Bakit ayaw mong imbestigahan si Jojo Cadiz? Wala naman silang affidavit. Iimbitahin mo lang sila. Di ba? Eto pa isang tanong. Kung ayaw mo man kay Cadiz tsaka kay Bersamin, bakit ayaw mong imbestigahan yung ibang mga contractor? Lalo na yung mga contractor sa Ilocos. Wala kang lusot.
Lacson, sa totoo lang, ayaw mo talagang mag-imbestiga. Dahil lahat, ang purpose ni BBM, ipatigil lahat ng investigasyon. Ano patunay? Tapos na yung investigasyon na ICI. May nahita ba tayo? Wala. Nung kainitan, nagtayo ng ICI, di ba? Mainit na mainit. Eto na pag-asa natin. Umuo si Dilima, umuo si Sheljokno, umuo si Tabingi. Lahat ng mga taga-o, umuo. Okay yan, ICI. O ngayon, may nahita ba tayo sa ICI? Wala lang. Pampatanggal lang ng init ang ICI. Habang mainit pa, operan mo ng kung ano-ano. Yan ang ginawa nila. O ngayon, ang offer nyo naman, busy na kami dito lahat kami sa impeachment na ni BP Sara. Magkano ba yung impeachment niyan? May bilyon ba yan? Walang bilyon. Walang bilyon? Etong trilyon ayaw nyong imbestigahan? Bakit may Duterte bang involved dyan sa trilyon na pagnanakaw? Wala. Dito kami sa maliitan lang. Pang maliitan lang kami, pan Duterte lang kami lahat Dahil kami namumuliti ka lang, di naman talaga kami naghanap ng katotohanan sa pagnanakaw. Ang gusto lang namin, hindi makatakbo si BP Sara. Pagpalagay na nagtagumpay kayo, may pulong pa kami tsaka baste. Gagawan nyo rin ng issue? Maganda kayo pag nakalusot si BP Sara, yung vice president niya. Paulit-ulit ngayon si BP Sara. Kung siya lang daw ang ginawa nyo ng kalokohan, okay lang sa kanya. Pero ang taong bayan na ninakawan nyo, hindi kayo palulusutin. Nagbanta na po ang Vice President ng Pilipinas. Hindi kayo palulusutin sa pagnanakaw nyo ng trilyon. Kahit hindi mag-imbestiga si Lacson, kahit hindi mag-imbestiga yung mga HOR. Ang focus nila, Duterte lang tayo. Maliit lang ang pinag-uusapan dyan, hindi pa ninakaw. Kahit ba 30,000 lang, palakihin natin. Kahit ba wala lang, palakihin natin. Lumaki ang salin ni BP Sara. May hindi maipaliwanag. Naknang po pa. Ayaw nyo pakialaman yung trilyon na wala sa Pilipinas. Trilyong piso. Pinakikialaman nyo, yumaman si BP Sara. Masama na ba yumaman sa Pilipinas? Kung dati kung may 18 million, putya baka bilyonaryo na ako. Kung 2008 meron akong 18 million noon, malamang bilyonaryo na ako ngayon. In the first place, paano ka nakaipon ng 18 million? Bago si BP Sara maging vice mayor may 18 million na sila. Ibig sabihin, kumikitang pangkabuhayan na yan. Meron na silang pinagkikitaan. Nagpolitiko rin ba asawa ni BP Sara? Hindi. Kumikita pa rin ba yung asawa ni BP Sara? Kumikita pa rin. May utang ba yung committee chairman? Meron. May utang pala yung committee chairman. Hindi nagbabayad ng utang. Magbayad ka muna ng utang, huy. Mga kalokohan lang po yan. Kung ako po ay lulutas ng problema, uunahin ko yung malaking problema kaysa maliit. Dahil ang panahon, hindi po mababalik yan Di po ba? Ang panahon po, mahirap po ibalik ang panahon. Halimbawa, kayo, nawasak yung bakod nyo. Tapos nakikita nyo yung mga tao. Halimbawa lang po, principal kayo na isang eskwelahan. Nawasak yung bakod nyo, nakita nyo may CCTV kayo dun sa nawasak na bakod. Dun dumadaan yung mga magnanakaw, tinitira yung inyong tinitira yung inyong mga kagamitan sa eskwelahan. Tapos, may isa kayong maliit na problema, yung inyong mga halaman ay natutuyot.
Focus lang tayo rito sa natutuyot na halaman. Magdilig tayo araw-araw. Pero paano yung bakod? Paano yung mga magnanakaw dyan? Problema rin to eh. Unahin na natin to. Natutuyot eh. Puta, ubos na yung mga kagamitan mo sa computer. Ubos na mga computer. Hindi mo uunahin lutasin yun. Pang-eskwelahan lang po ah. Principal ka lang. Alam mo kung ano priority mo. Diba? Puta, Pilipinas ang priority nyo. Hahanapan namin ng usapin tong isang taong hindi magnanakaw. Palalabasin naming magnanakaw. Magre-request kami ng bank account. Magre-request kami ng salin. Pagtutugmain namin. Pero yung nandidilat na pagnanakaw, flood control, ghost project, walang pinatayo. Anong ginawa dun sa pera? Ninakaw. Hindi namin pakikialaman yan. Unahin namin to. Naghanap pa kami ng issue kay BP Sara eh. Kaya ubos na yung, kung ikaw principal, ubos na computer dun sa computer mo. Pero inuuna mo, natutuyo tong mga halaman ko eh. Boss, ayan na yung mga magnanakaw, harap-harapan. Ito munang halaman natin. Tanghaling tapat na, nagkaklase na si teacher. May klase ng computer, ninakaw yung computer natin, nanonood lang po kayo. Inuuna ko kasi tong halaman na tutuyo. Ganon ang ginagawa ng gobyerno natin. Ayaw niyang pigilan yung mga magnanakaw na 12:00 tapat. May CCTV, kumakaway sa principal. Principal, nanakawin namin itong mga computer mo ha. Yung ba normal na gawain ng isang principal? Unahin niyang diligan yung ano? Sir. Ayan na sila ninanakaw yung ano natin no. Ito muna unahin natin. Kasi natutuyo na halaman, may darating na bisita bukas. Ganyan yung gobyerno natin, mukhang tanga. Harap-harapan ninanakawan yung mga tao. Flood control. Asa ng flood control? Wala. Ninakaw namin. May magagawa ba kayo? Wala kayong gagawin, di ba? Kasi inuunan nyo yung hindi magnanakaw. Hinahanapan nyo ng ninakaw niya kunwari. Ano ninakaw ni BP Sara? Hinahanap pa namin. Hinahanap nyo pa lang, ipina-impeach nyo na. Ano talaga ninakaw ni BP Sara? Huwag kayong mag-alala, lalabas din yan. Lalabas din yan. Pag lumabas yan, magagalit kayo sa mga Duterte. Ano ninakaw? Hintay lang kayo. Putang na, kalokohan yung mga pinagsabi nyo. Ponce Dominador, si Akop nanalo. Walang ninakaw, pero puta, busy lahat. 50, potohan po tayo. Eto. Substance. Sabi nung isa, wala pong mga ebidensya. Ay, wala pa tayo riyan. Dito muna tayo. Substance muna tayo. Ano ba sa substance nyo kung wala ebidensya? Basta merong reklamo tsaka may kwento, substance yan. Meron ba reklamo at may kwento? Opo. Taasan ng kamay, 54-1. Puta, paano po yan? Wala namang ebidensya. Si Ann Curtis, ha? Binaboy mo si Ann Curtis. Yari ka sa amin. 54-1. Napahiya kami, may 1 na bumoto. Kaya ikaw, tatanggalin ka namin. Dahil binastos mo si Ann Curtis. Wala nang katuturan yung mga pinagagawa nyo. Darating ang panahon, sisingiling kayo ng taong bayan. Tsaka yung mga magnanakaw yung mga yan. Nagpoprotekta sa magnanakaw. Alam nyo po,
Matik na yan lahat po ng mga tatakbo uli sa Duterte. Slate ni BP Sara yan. Malaking, alam nyo, hindi mo alam kung binububot. Eto pa. Kaya nga tama yung sinabi ni Attorney Levy Baligod. May konklusyon ka na pala, uwi na kami. Ito po. Baka sabi